Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, may mga batang biglang nawawala at tila nahuhumaling sa kakaibang nilalang na tinatawag nilang tiyanak. Ang kanilang mga kwento ay puno ng misteryo at kilabot, lalo na't ang nilalang na ito ay may ngiting hindi mo maipaliwanag. Sa ating kwento ngayong gabi, sundan natin si Dr. Lani, isang child psychologist na nagdesisyong alamin ang katotohanan sa likod ng mga nakakakilabot na pangyayaring ito. Ano nga ba ang tunay na anyo ng tiyanak na ito at paano nito nagagawang akitin ang mga inosenteng bata? Ako po si Dr. Lani, isang child psychologist. Noon pong bagong practice pa lang ako ay may nangyari sa akin na hindi ko makakalimutan. Siguro ay hindi rin kayo maniniwala, pero sana ay pakinggan nyo pa rin ang kwento ko. May isang maliit na bayan sa probinsya na nag-request ng tulong sa akin. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng bayan. Ang sabi sa akin ng mga guro at magulang ng mga batang ito ay nagkakaroon daw ng problema sa pag-aaral ang mga bata. Nawawalan daw ng gana ang mga ito, parang laging wala sa sarili at hindi nakikinig sa mga guro. Nag-aalala na ang mga magulang kaya humingi na sila ng tulong. Isa-isa kong kinausap yung mga bata. May mga nakwento sila sa akin na hindi ko inaasahan. Ayon sa mga bata, may nilalang silang nakikita sa gubat at sa bukirin. Ang tawag nila sa nilalang na ito ay tiyanak. Hindi raw ito yung tiyanak na alam natin na maliit na aswang na mukhang sanggol. Ang nilalang na ito ay kasing laki ng mga bata. Ang itsura raw nito ay parang isang batang lalaki na may napakalaking ngiti. Hindi raw normal na ngiti ang ngiti ng tiyanak. Parang pilit na ngiti na parang may tinatago itong masamang balak. Sabi ng mga bata, hindi sila dapat lumapit sa tiyanak na yon. Pero hindi nila maiwasan dahil tinatawag daw sila nito. Ang boses daw ng tiyanak ay parang boses ng isang sanggol na natututo pa lang magsalita. Hindi raw maintindihan ang sinasabi nito, pero nakakaakit daw ang boses nito. Nag-alala ako para sa mga batang iyon. Hindi ko alam kung ano ang nilalang na tinutukoy nila. Pero para sa akin, delikado man or hindi, ay hindi dapat nakikita ng mga bata ang ganoong nilalang. Nagdesisyon ako na kausapin yung mga pulis at mga guro tungkol sa mga sinasabi ng mga bata. Bago ko gawin yon ay tinanong ko muna isa-isa yung mga bata kung ano ang itsura ng tiyanak. Lahat sila ay iisa ang description. Isang batang lalaki na kasing laki nila, walang damit, walang buhok, kulay putik ang buong katawan at napakalaki ng ngiti. Kinilabutan ako sa mga kwento ng mga bata. Alam kong hindi sila nagsisinungaling dahil hindi naman magkakaugnay ang mga batang iyon. Hindi sila magkakaklase at hindi rin sila magkakaibigan. Kaya imposibleng nag-usap-usap sila para takutin ako. Bago ko pa man makausap yung mga pulis at mga guro, ay may nawala na agad na bata. Nagtaka yung mga magulang ng bata na iyon kung bakit hindi na ito pumapasok sa bahay nila. Kubo lang ang bahay ng batang iyon, kaya kahit nasa loob ito ay makikita pa rin mula sa labas. Nung silipin ng mga magulang yung anak nila ay nakita nilang puno ng drawing yung dingding ng kubo. Ang dinodrawing ng bata ay isang batang lalaki na may napakalaking ngiti. Sa lupa ay may nakasulat na, "Tiyanak, tawagin mo ako, maglalaro tayo." Nangilabot ako nung malaman ko yon. Ang ibig sabihin ba noon ay tinatawag ng batang iyon yung tiyanak? Isa-isa nang nawala yung mga batang kinausap ko. Bago sila mawala ay nagpakita muna sila ng kakaibang ugali. Parang wala na sa sarili yung mga bata. Hindi na nakikipag-usap sa mga magulang nila at ang ginagawa na lang ay mag-drawing ng batang lalaki na may malaking ngiti. Yung iba ay nag-drawing ng mga nakakatakot na imahe. Yung iba naman ay nagsusulat sa dingding ng mga nakakatakot na mensahe.
Ang pinakamatindi ay yung isang bata na sinulatan ng kutsilyo yung dingding ng bahay nila ng mga salitang, "Tiyanak, tawagin mo ako. Maglalaro tayo." Sa puntong iyon ay nag-organisa na yung mga magulang at mga guro ng isang sleepover sa paaralan. Ang plano ay doon patulugin yung mga natitirang bata at babantayan namin sila. Natatakot na kasi yung mga magulang na baka yung mga anak nila ay bigla na lang ding mawala, katulad ng mga naunang bata. Ako yung nag-volunteer na magbantay sa mga bata. 2:00 ng gabi ay nagising ako dahil sa mga tawa ng mga bata. Nagulat ako dahil isa-isa silang tumatakbo palabas ng classroom. Tinawag ko sila pero hindi sila nakinig. Tumatawa lang sila at naglalakad na parang mga zombie. Nung lumabas ako sa classroom ay nakita ko silang lahat na tumatakbo papunta sa gubat. Hindi ko sila mahahabol dahil napakarami nila. Isa lang ang naisip kong gawin. May isa pang natitirang bata. Siya na lang ang ililigtas ko. Pumasok ako sa classroom at nakita ko yung natitirang bata. Nakaupo siya sa isang sulok at nanginginig. Tinawag ko siya at lumapit naman siya sa akin. Sabi niya ay tinatawag daw siya ng tiyanak pero ayaw niyang lumapit dito. Sabi ko ay tama yung ginagawa niya at hindi niya dapat lapitan ang tiyanak na yon. Biglang nawindang yung utak ko nung makita ko na may nakatayo sa may bintana. Isang batang lalaki na may napakalaking ngiti. Tinawag ko yung bata at lumapit siya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit at sabi ko ay wag na wag siyang lalapit sa nilalang na iyon. Nagsalita yung tiyanak, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya dahil parang sanggol nga ang boses niya. Pero alam kong tinatawag niya yung bata na kasama ko. Nagsimula na rin itong manginig at sabi niya ay gusto na niyang lumapit sa tiyanak. Sabi ko ay wag na wag niyang gagawin yun. Nagsimulang maglakad papasok sa classroom yung tiyanak. Kaya tumayo ako at hinarap siya. Sabi ko ay wag siyang lalapit. Pero hindi siya nakinig. Patuloy lang siya sa paglalakad at sa pagsasalita. Kaya ginawa ko ay sinipa ko siya. Nagulat ako dahil parang papel lang siya na tumalsik sa pader. Tumayo siya at naglakad ulit papalapit sa amin. Sinipa ko ulit siya at ganoon ulit ang nangyari. Paulit-ulit na gano'n ang ginawa ko hanggang sa mapagod ako at mapaupo sa sahig. Nakita ko na naglalakad ulit papalapit sa amin yung tiyanak. Pero imbes na sipahin ko ulit siya ay tumayo ako at lumabas ng classroom kasama yung bata. Naglakad kami papalayo sa school at papunta sa mga bahay ng mga tao. Habang naglalakad kami ay nakikita ko yung tiyanak na nakasunod sa amin. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Nakarating kami sa bahay ng bata at doon na kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nalaman namin na hindi na nakita pa yung mga batang tumakbo papunta sa gubat. Yung tiyanak na nakita ko ay nanatiling misteryo. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon at kung bakit ganoon ang itsura niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap yung mga batang nawala. Maraming tao sa probinsya na yon ang hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa tiyanak. Pero yung mga magulang ng mga batang nawala ay naniniwala na totoo yung nilalang na yon. Kaya lang ay huli na ang lahat para sa kanila. Sa kwentong ito natutunan natin na ang mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan ay maaaring magdala ng panganib at misteryo. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat kayo. Baka may tiyanak na nakangiti sa dilim.